si Daniel Deponso, former PB player. Hi, ako si Sean Defonso, professional basketball player, 26 years old. Si Sean, ito tahimik, na makulit. Magaling magpatawa ito, si Sean. Yung kung ano yung nakikita nyo sa kanya is, that's normal for him. Si tatay, ano to? Napaka-disiplinado, pinaka well-mannered na tao kilala ko. Uunahin niyo muna yung mga taong mahal niya sa buhay bago sarili niya. So nakita mo naman ngayon, di ba? So lahat grabe yung mga pinagdaanan mo. Grabe yung pagpupush ko sa'yo. Lahat worth it. Worth it lahat. Kasi talagang pinupush kita doon kasi para makapunta ka sa gusto mong mapuntahan as a basketball player. Kasi yung magiging attitude mo sa basketball, ganun pa rin ang magiging attitude mo sa totoong buhay. Kasi after basketball, yun na yung totoong buhay natin. Si tatay kasi, syempre, laking hirap sa lahat ng achievements niya sa buhay. Hindi niya nakalimutan yun, ginawa mo motivation yun. And at an early age, sa pagdaanan mo lahat ng hirap, alam mo yun, lahat ng disiplinado, tsaka self-made ka. And hindi mo mararating yun, hindi mo ma-achieve yung mga na-achieve mo kung hindi sa pagka-well-mannered mong tao, pagka-family man mo, and syempre, again, na-mention ko kanina, inuuna mo yung mga mahal mo sa buhay tsaka yung mga kailangan mong gawin bago sarili. Yes. Yung pinakagusto ko sa about it. Sabi ko nga, huwag niyong sayangin yung chances na mayroon kayo na wala yung iba. Talagang consistent naman ako na nagsasabi ng gano'n. Na kailangan nyo lahat pagdaanan yung mga gano'n. And para ma-motivate nyo yung sarili nyo para ma-achieve nyo yung gusto nyong goal. Main point doon is yung pinapakita ko talaga yung kung saan nag-start si tatay, kung paano ko naging Daniel Deponso, yung sipag ng pagiging anak na magsasaka, diba? Na i-transfer ko dun sa paglalaro ng basketball. Tayo nga pala, narating ko na PBA, alam mo na kahit pa paano na kilala na rin ako sa basketball. Ano pa ba gusto mo ma-achieve ko sa buhay? Siyempre, gusto ko ma-achieve mo din yung na-achieve ko. Or mahigitan pa. Kasi kailangan mo makapag-invest for your future. Kasi ang basketball, hindi lang naman habang buhay yan, di ba? Habang ngayon pa lang, naglalaro ka pa lang, dapat nag-iisip ka na kung ano yung pwede mong pag-imbisan ng yung kinikita or negosyo, for example, like that. Para naman magiging secured yung magiging anak mo. Siyempre, anak, di ba? Oo, gusto ko yun, di ba? Mag-aapo, di ba? Ganun. Ang tanong dyan is, yung buhay mo after basketball career. So, yun nga, na palagi ka namin pinagsasabihan na ngayon pa lang, mag-invest ka na kung yung tamang pag-imbisan. Mag-iisip ka na kung saan ka magaling or anong maganda, di ba? So, tinuturoan kayo namin, di ba? Kasi yun ang ginawa namin ng nanay mo eh. Ikaw na, ano naman yung nagustuhan mo sa akin o na-admired sa akin? Yun yung isa kong pinakagusto sa'yo na inuuna mo talaga yung family. Kasi lahat ng decision mo, family man ka talaga, di ba? Siyempre, trabaho ka kasi iisip mo yung bukas eh. Paano tayo bubuhay, di ba? Paano kakain natin bukas, paano ganyan. So iniisip mo lagi yung paano mo ma-stabilize yung family natin if ever there's a financial situation na may dumating or parang magka-problema tayo internally. Pero yun yung isa kong pinakagusto sa'yo eh. Kayo ni nanay. Kasi nagpa-plan talaga kayo ahead. Think about the future. Nag-uusap talaga. And yun yung kaya napaka-happy natin na family. And ang maganda rin sa'yo, tinuturo mo sa amin na how to think about the future. Yes. Tayo, natanong ko na ito kanina, may ano pa ba mga bucket list mo sa buhay? Siyempre, ang bucket list ko pa na gusto kong matupad is yung maging successful kayo sa buhay na magkakapatid. Siyempre. Kaya nga palagi namin sinasabi sa inyo na mag-invest kayo, di ba? Mag-invest. Para nga pagdating ng panahon, hindi kayo mahirapan. Hindi lang sa inyo, din yung magiging mga anak ko din. Kaya si nanay and tatay talagang yung mga pera nyo, ine-invest. Ine-invest na kung sa tama pag-imbisan. Kaya yung mga kabataan ngayon, paano ka baka mag-isip ngayon? Naging pro na ako, mas tumanda na ako. Siyempre, iniisip ko na how to equip ourselves as early as possible. Kasi, siyempre, sa turo mo rin, nagturo ni nanay dati, di ba? Mag-ipon, mag-invest, yan. Tapos, yun, sinasabi mo rin, sinasabi nanay, yung sahod mo ngayon, dapat more than kalahati niya napupunta sa investments. Tama. Dapat ang pinagagastosan mo ng pagkain. Tama.
Wala yung mga... Tuloy, libre pa nga yung pagkain niya eh, di ba? Sa Oo, bahay sige pa na bahay mo natin. Pero yun nga, syempre, parang ganoon na rin usapan ko sa mga kaibigan ko eh. How to, usapan namin, uy pare, tanda na natin. Matanda na tayo. Paano tayo, ano gagawin ko after basketball, ganyan. Ganun talaga ako mag-isip ngayon. Kasi syempre sa tulong nyo, Good. how to sustain myself, ano life ko about after basketball, saan mapupunta pera ko. And okay naman siya. Pretty sure na yung gusto mo marating at gusto ko marating, paano yung gusto natin pareho na paano ako mabubuhay in the future, ma-achieve natin. Nak, alam mo, palagi ko narinig sa inyo yung hashtag goal. Paano yung pinag-uusapan ng mga kaibigan mo? Well, ngayon, pinag-uusapan namin ng mga teammates ko, syempre, mga bata rin, halos ka-age ko, na ano plano namin, saan napupunta pera namin, gano'n. And minsan yung sagot ko kasi, nag-explore ako ng mga investment options, ganyan, ang mga best business-minded na people na kilala namin na pinaka-convenient ako usapin, is kayong dalawa, ikaw, si nanay. And kilala mo naman si nanay, laging may Isisingit. isisingit eh. O, invest ka dito, invest ka dyan. O, syempre, kami kahit si Dave, di ba? Nakikinig, na-advise, and alam mo yun, nagtatanong din. napupush, parang whether to invest here or not. And syempre, ano na rin kasi, part na rin ng pagpalaki. And parang, syempre, self-growth. Kailangan yung mga ganong desisyon, kailangan mo ma-explore yung options sa as early as now. Ay, nasabi ko na may mga goals ko kanina. Anong advice na pwede mong bigay sa akin para ma-achieve yung mga yun? Yun, mag-start ka na mag-invest ngayon. Kasi ito na yung tamang panahon. Hindi ka na bumabata, di ba? Nagkakaedad ka. Palagi ka naman nasa phone. So, ano ka dun sa apps, kung ano yung mga investment through funds, di ba? Tulad ng mga Atram funds, mag-invest ka doon para palakihin mo yung pera mo doon. Tingin ko, yun na yung pinaka-the best. Go mo na yun. Grab mo na yung opportunity. Anong nasa isip mo pag naririnig mo yung financially stable? Yan nun lagi yung ating pinagdadasal, di ba? Siyempre, yan rin one of the main reasons kung bakit natin pinagtatrabahuan. Pero yan talaga tayo, it means parang worry-free ka eh sa mga financial situation mo. Tama. Na may backup ka, na may baon ka para sa future. Diba? Being worry-free and being financially stable should be one of the main priorities ng isang tao. Gusto ko lang sabihin na one of my main priorities yan. Tama. Saka sa atin hanggang ngayon, di ba? Yun naman kailangan. Ay, alam mo naman, idol kita sa buhay, di ba? Hindi lang sa basketball, pero sa pagiging successful sa buhay. Ano pa mga tips na para maging katulad kita? Huwag na tayo lumayo. Palagi kong sinasabi sa inyo na humanap kayo ng mapagkakatiwalaan na partner para may katulong kayo na mag-isip kung saan maganda mag-invest at matatag. So, ano pang inaantay mo? So, sundin mo ang aking mga payo. Di ba? Yes, Okay? sir! Yes, So, Commander! mag-invest ka sa matatag at mapagkakatiwalaan. Okay?